Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang napakagandang tanong ni Johob Computer Online Support. Okay, sabi ni Johob Computer Online Support, Boss, tanong lang, may LTAP ako, updated, pati firearms registration, and naka PTC4 lahat ang baril, rifles ko. Bawal ba ang sniper scope, flashlight with laser sa ating mga sibilyan? Okay, tingnan natin ang batas. Mahirap naman tayo magsabi niyan. Kasi kung ako magsasabi niyan, hindi ninyo ako paniniwalaan sigurado. So yan, at bago natin na sagutin yan, ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil nakakatulong yan sa pagdami ng ating mga subscribers. At maraming salamat lalo tigito sa mga silent viewers na hindi nag-i-skip ng ads dahil nakakatulong naman yan sa revenues ng ating YouTube channel. Dahil ang ating YouTube channel ay hindi pang sarili kong bulsa, ito ay pang tulong natin sa ating mga beneficiaries na 6 na estudyante na anak ng mga single parent, kung saan ay nabibigyan natin ng konting allowance para makapagpatuloy sila ng pag-aaral. At maraming salamat sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Sana may magpadala uli. Huwag po ninyong tawagan yan. Hindi po yan, wala po kaming binibintang baril. Yan po ay anak ko na aking tresurera. Wala po kaming binibintang kahit ano paman. Yan po ay nilagay ko dyan para kung may gustong tumulong sa ating mga estudyante ay pwedeng kayo magpadala ng kaunting halaga. At wala po kaming binibintang ano paman. At maraming salamat lalo tigit kay Noli Pizza America na patuloy na nagpapadala sa ating mga premier videos. Napakalaki na nang naitulong mo, Sir Noli, sapagkat tayo ay nakabili ng mga school supplies at eyeglasses no isang bata sa tulong ng iyong mga pinalipad sa ating premier videos. And at shout out nga pala do sa ating sa aking mga kababayan dyan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron kami dyan Papa Burgers, bagong tayo lang sa pagmamanage ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. And at matatagpuan niya sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Mapapa burger kayo sa sarap. Sabihin lang ninyo na subscribers ko kayo, buy one take one, sure. Okay, maraming salamat sa inyo. At sa katanungan ni ano ba ang batas tungkol dito sa Actually, hindi naman ito gaanong pinapansin. Sa totoo lang, hindi ito gaanong pinapansin sa atin. Pero, once na magkakaso kayo, ito ay mapapadagdag sa inyo. Sinisigurado ko sa inyo. Hindi ito gaanong pinapansin sa atin. Yung mga laser na yan, yung mga scope na yan, yung mga na yan, yung mga silencer na yan. Hindi yan gaanong pinapansin sa atin. Pero ang sabi ng batas, kasi yung binasa natin na batas, yung una natin binasa ay tungkol dun sa illegal possession of firearms. Ito yung illegal possession of firearms, unlawful acquisition of possession of firearms. Ito yung na pagka nahulihan ka, pagka nahulihan ka ay merong 1 degree dagdag na isang degree. Hindi ko alam yung 1 degree na yun o madudoble ba yun o basta madadagdagan yung inyong kaso pag kayo nahulihan yan. So hindi man yan ina-advise na tayo ay magkameron yan. Kaya mag-ingat tayo. Yan ay doon sa mga yan ay doon sa mga illegal possession of firearms, yung mga hindi lisensyadong baril. Kumbaga, madadagdagan yung kaso ninyo. How about naman yung sa mga legal na baril? Kamukha doon sa tanong sa atin. Okay, yung tanong sa atin na yung tanong ni John Hop Computer
computer online support. Okay, yung mga baril niya may license, may permit to carry, kompleto, may rifle, pero may mga nakalagay na ano. Ay tingnan na natin yung batas kung ano nagsasabi. Mayroon naman yung ako magsabi sa inyo eh. Ang sabi dito ay okay, tapos na tayo dun sa illegal possession of firearms ha. Yung illegal possession of firearms ay siguradong may kaso na yung illegal possession of firearms. Pag nahulihan pa kayo ng pag nahulihan kayo ng mga accessories na yan, ay merong isang dagdag na kaso. Pero ang sabi din dito sa batas dito sa definition of terms, accessories refers, ito yung mga accessories refers to a part of a firearms which may enhance, yung nakaka-enhance alam naman natin nakaka-enhance kung nakaka-boost, enhance or increase o nakakadagdag ng operational efficiency or accuracy of a firearms but will not constitute any of the major or minor internal parts thereof, such as, ito yung mga hindi naman siya karugtong o hindi naman siya walang kaugnayan siya sa mga wala siyang kaugnayan sa mga major parts o minor parts. Ito yung mga accessories. Not limited to laser scope, telescopic sight, and sound suppressor or silencer. Yan yung mga sinasabi natin na accessories. Yan yung mga accessories Tingnan na natin yung batas. Sabi diyan in the Philippines, several firearms accessories. Ito yung IRR. Implementing Rules and Regulation. Republic Act. Ito. In the Philippines, several firearms accessories prohibited under Republic Act number 10591, the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, and its implementing rules. And its implementing rules and regulation. Ito na yung IRR na tinatawag, implementing rules and regulation. The prohibited accessories. Ito yung mga pinagbabawal na accessories makinig kayo. Hindi ito galing sa akin. Binabasa ko lang yung batas. Prohibited accessories include items that enhance firearms operational efficiency or accuracy without being major parts or internal parts specifically na ito. Accessories like silencer, sound suppressor, telescopic sight, and laser scope are prohibited. Additionally, ay may dagdag pa, or dummy cartridge are also prohibited. Ngayon ko lang ito nalaman, sa totoo lang. Bawal yung mga dummy bullet and cartridge. Bakit kaya? Basahin natin bakit ito bawal. Furthermore, the importation of firearms, ammunition, and accessories requires an import permit. Kailangan may import permit ka from the PNP Firearms and Explosive Office, PNP FEO. Authorized importation is violation of both custom modernization and Tariff Acts and Republic Act number 1059. Yung importation bawal. Ito yung mga prohibited accessories, silencer, sound suppressor. This device reduces the noise generated by firearms discharged and prohibited. Baliktad dito sa mga motorsiklo. Mga motorsiklo, bawal yung mga malalakas. Kinakailangan may silencer yung mga motorsiklo. Sa baril bawal yung kinakailangan open muffler ang ating mga baril. Kumbaga, ito kabaliktaran nito ng mga motorsiklo Okay telescopic sight. Sabi dito sa telescopic sight, while some sight are permitted. Permitted yung ibang sight. Telescopic sight, also known as scope with high magnification capabilities, particularly those used for long range shooting, are often restricted or prohibited.
Okay. So, kinakailangan yung ating mga telescope ay hindi man yung mga pang long ranges. Ha? Baka naman yung tao sa 1 kilometro ay parang nasa 20 meters na lang o 50 meters na lang yung 1 kilometro. Kaya yung ating mga may nakalagay diyan ay 4 times. O 4 times. Kumbaga, yung 1 kilometro 1/4. Nagiging 1/4 na lamang ang layo. Okay? Nagiging 4 times ang lapit. Yung napapaiksi ng 4 times. May mga ganun yung ating mga teleskopyo. So, dapat yan ay regulated ng FEO. Ako hindi ko rin masasabi kung ano ang regulated na mga telescope. Basta yan ay sabi dito, with magnification capabilities, particularly those used for long-range shooting are often restricted and prohibited. Yung sobrang mga magnified na mga telescope. So, hindi natin alam, kinakailangan yung telescope natin ay pa-verify natin sa mga FEO. Dahil baka yan ay bawal. Ito pa, laser sight. Laser sight which project beams into target to aid aiming or are also frequent restricted. Restricted. Laser sight which project beams into target aids aiming are also frequently restricted or prohibited. Bawal din. Ito naman yung blank dummy. Ngayon ko lang ito nalaman itong blank dummy. Blank dummy cartridges. Ito, naging topic natin ito. Bawal pala itong ihalo sa mga bala. These cartridges are used for training or practice and are prohibited. Okay, itong mga bala na ito ay for training lamang. O, di ba may video tayo diyan yung tactical training. Ginagamit 'yan. Pero prohibited pala 'yan. Are prohibited especially when used with live ammunition. O, di tama yung sabi ko. Bawal 'yan ihalo sa live ammunition. Okay, baka ka may mga dala-dala niyan. Hindi ko rin alam, hindi ko maintindihan yan. Ulitin ko, these cartridges are used for training or practice and are prohibited. Pang-practice lamang yan at ipinagbabawal. Especially when used with live ammunition. So, especially pag ginamit mo kasama ng live ammunition. Hindi ako nagsabi niyan. Bahala na yan. Ako, ngayon ko rin lang nalaman na bawal palang ihalo yan. Baka tayo may mga dala-dala niyan Hindi ko rin alam binasa ko lang yan. Baka ako mabas dyan. Other related prohibition. Importation without permit. Yan. Bawal ang importation without permit. Kinakailangan ay may importation permit kayo. Authorized transfer or sale. O bawal din i-transfer o ipag-ibenta, selling or transferring firearms accessories without the proper authorization is also prohibited. Halimbawa, yung inyong mga accessories ay may permit, regulated na ng FEO, bawal din yan ibinta at i-transfer. Kinakailangan yung pagbibinta ninyo, pagtransferan ninyo dyan ay kukuha rin ng permit. Okay, position of illegal accessories. Ito yung dapat nating malaman. Position of illegal accessories. Possessing prohibited accessories such as silencer scope without proper authorization is illegal. Ito important consideration. Legal definition. It is crucial to understand the legal definition of major and minor parts of firearms as well as accessories, as these terms are used to define what is permissible. Dapat alam natin kung ano yung permissible. PNP FEO regulation. Ito ang regulation. The PNP FEO is primarily regulatory body for firearms and related items in the Philippines. Stay informed about their current regulation and guidelines. So, hindi ako makakapagsabi niyan. Punta kayo sa FEO para sila makakapagsabi kung ano yung mga
level na yan na bawal. Ito, dapat maging aware tayo dito. Dahil pag tayo nagkakaso, madadagdag ito. Ang sabi nga sa batas ay meron kang 1 degree higher. Hindi bali sana kung yan ay 1 degree higher sa ating career. Okay, compliance with laws. When dealing with firearms and accessories, ensure you are fully compliant with all relevant laws and regulation to avoid legal issues. Dapat talaga kayo nagtatanong. Okay? So ito, kahit alam ko na ito, binabasa ko ito sa inyo para ito ang ebidensya ko. Bagaman alam ko na ito, ang hindi ko lang alam talaga dito yung yung dummy bullet. Hindi ko alam. Bakit bawal? Ngayon ko lang nalaman yun. Tinan mo, may bawal pa. At saka isa pa, yung mga best. Meron din yan. Bawal din pala yung mga best. Nabasa ko. Hindi ko na lang, hindi lamang kasama sa tanong. Pero bawal din pala yun, yung mga best. Bakit? Kasi ginagamit ng mga kriminal yan. Ang pagkakalam ko, ginagamit yan ng mga kriminal. Sila nakabest. Yung mga military hindi. Kaya yan ang pagkakalam ko. Bawal din pala yan. Nabasa ko yan. So, ayan. At ang masasabi ko lamang, kung meron kayo niyan ay mas magtanong kayo sa FPO kung ano yung mga regulated na scope. Okay? Yung mga laser, hindi man masyadong pinapansin niya ng Hindi man yan pinapansin ng mga kapulisan natin. Pero once na magkamero ng nagamit natin yung ating baril sa commission of crimes, madadagdag yan. Madadagdag. Magkakamero ng 1 degree higher yung ating penalty. So ayan, marami pa akong dapat basahin dito, pero yan lang talagang ubod ng nung ating binasa, ng ating content ngayon. So hindi ako ang may karapatan na magsabi na ito bang scope na ito ay pwede o hindi. Ang sabi ay yung mga sobrang nakaka-enhance o yung mga pang long ranges na telescope ay bawal. Okay? So hindi ko alam yung mga aftermarket sa atin. Kung yun ay siguro mas nakakaalam yung mga dealer kung yung ba ay bawal o hindi. Yung mga kanilang ibinibenta. Pero wag tayong bili ng bili na hindi muna natin inaalam yung batas. Mga mamaya gumagastos tayo ng ating ikapapahamak. Yun naman ang sa akin. So, ang sabi nga dito ay PNP FPO regulation. Sila ang the primary regulatory board for firearms and related items in the Philippines. Stay informed about their current regulation and guidelines. Lagi ninyong i-inform yung kanilang mga regulation. Baka tayo ay sumisimplang na. Okay, so sana you have computer online support. Sana nasagot ko yung tanong mo. Ang mapapayo ko sa iyo ay mag-inquire ka sa FPO kung ano yung mga pwede. Pero yung laser ay sinabi na napasama. At yung suppressor, silencer, bawal. Sa mga telescope, mga scope, yung mga high ranges ay bawal. So hindi ko alam kung alin doon ang sabi ay PNP-FPO lang ang makakasagot niyan. So ayan, maraming salamat sa inyong mga pagtatanong at babasahin ko lamang yung marami pa ditong pinagsasabi, special prohibition accessories. Sabi these are explicitly mentioned. Hindi masyadong ng batas Hindi masyado, pero sa IRR sa implementing rules and regulation mahigpit yung mga pulis sa pagpapatupad. Bagaman hindi masyadong idinitalye dito sa batas, pero yung ang namumuno ay masyado silang mahigpit ang PNP. Kaya sila ang may karapatan dyan na magpatupad. So yan,
Babasahin ko lang yung message ni Noy Peace America. Nagpadala siya sa ating premier videos. Ang sabi niya, I salute your devotion in helping the less fortunate kids get their education. God bless. Okay. Maraming salamat sa iyo, Noy Peace America. At malaking naitutulong mo sa ating mga beneficiaries. Okay. At yun namang ating mga community spotlight. Basahin din natin ating community spotlight. Ito, shout out sa iyo, Rag Perns. Meron kang 57 engagement. Shout out sa iyo, Nueva Prepare. Meron kang 22 engagement. Shout out sa iyo, GR10 Chodowski. Meron kang 49 engagement. Shout out sa iyo, Daniel Di Guzman. Meron kang 16 engagement. At shout out sa iyo, Tume Aparache. Perfect ang iyong engagement, 100 plus. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us. At sana may natututunan tayo sa araw-araw na panonood natin ng videos. Lagi tayong mag-upgrade, magtanong sa mga batas. Baka tayo ay may nalalabag na, hindi natin alam. Ang sabi sa batas ay ignorance of the law excuses no one. Mag-ingat po tayong lahat. God bless us.